So ito po yung ating topic for this month. Ano ang nagagawa ng panalangin? Ano nagagawa ng dasal? Iko-connect po natin yan sa transference of the Spirit, then we will transition to prayer. Doon po tayo ngayon. Okay? So let's bow our head. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa grasya mo, sa awa mo, sa habag mo, sa bawat isa sa amin, na kada araw na laban namin, na ipapanalo pa rin, na ilalagpas pa rin, na itatawid pa rin araw, linggo, buwan. Kaya dalangin namin as we fight this battle sa buhay na to, hayaan mo Diyos na yung lakas mo ay makuha namin, lalo na sa pananalangin, matransfer sa amin kung ano yung meron ka. Sa umagang ito, let our ears, our hearts, our minds be attentive to your word, to your message, na hindi lang kami ma-inform, matatransform din kami. Lukuban mo kami ng presensya mo at hayaan mo na yung mga anghel ay pumaligid sa amin. Thank you, Lord. Bless your word and bless me so I can be a blessing to these people. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. So before we go to the topic na prayer, i-review lang natin yung nakalipas. So dito tayo nagtapos. Kinausap ni Satanas si Eva, no, nagkatawang ahas. At inaral din natin yung Jezebel spirit tsaka Ahab spirit. So yung Jezebel spirit, ito yung laging technique na ginagamit ng demonyo. Kadalasan hindi 100% pero almost. Ito lagi niyang ginagamit para magmanipula, mag-intimidate, mandaya, at manukso. Ito po yung meaning ng manipulation, intimidation, deception, at seduction. Ang acronym ay MIDS. Ayan, MIDS. Kaya huwag niyo papangalanan yung sarili niyo ng MIDS. Ako si MIDS. Ano yung MIDS? Manipulator, intimidator, deceptor, seductive. So, the spirit of witchcraft, ayon sa ating pinag-aralan, nire-review ko lang ngayon, uses deceitful tactics to control. Tandaan nyo, pag sinabing witchcraft sa Bible, ang witchcraft sa Bible, sa Greek, parmasyatika, related sa salitang gamot o droga. Sa lumang mga konteksto, yung droga na yan, pag pumunta kayo sa Africa, bago sila mag-worship, tumitira sila ng hemp. Yung mga nilagang mga damo na marijuana. Okay, marijuana, talampunay, kung alam nyo yan, yung mga addict dito. Pa-explain sa katabi nyo. What is talampunay? What is coca plant? What is poppy plant? So yan, nilalaga nila yan, iniinom nila yan, bago sila mag-worship. Sa konteksto ng Bible, ganun. Pag sinabing na witchcraft ka, ibig sabihin, somebody is controlling your mind, not you. Yung alak, yung droga, yung addiction mo sa sugal, o yung salapi. Sa lahat. So, pag merong ibang puwersa na nagko-control sa decision mo, na witchcraft ka. Yung opinion ng iba, pinasa sa'yo, dati hindi mo yan opinion mo na. So, na witchcraft ka. At kadalasan sa witchcraft, nangingialam itong taong ito, kumukuha ng authority laban sa isang tao na wala naman siyang authority. Kasi sa bahay, di ba? Sa bahay, may nanay, may tatay. Ang authority doon sa mga anak silang dalawa. Pag yung anak ang nasunod, na witchcraft yung mga magulang. Ang tatay, ang head of the family, ang babae, magsasubmit sa head. Pag yung babae nangingialam sa posisyon ng lalaki, siya ay nang witchcraft. Alam niyo yon? So witchcraft per se is, wala ka authority pero gusto mong magpasunod. Mangkukulam ka. Jezebel ka. Yun yung po ang meaning nun. Maliwanag po. Ba't may umuubo dyan? In the Old Testament, inutusan ni Lord si Saul, patayin mo lahat ng Amalek. Ubusin, wala kay titira kasi mga demon possessed yan. Ang ginawa, nagtira. Kasi sabi ng mga tao sayang naman. So siya ay na-witchcraft ng mga tauhan niya.
Siya ang hari, sumunod siya sa tauhan niya. Sabi kasi nila sayang. Tapos, siya ang nasunod kay prophet Samuel at kay Lord. Winitscrap niya si Samuel. Nag-take over siya. Kaya ang sabi doon sa Lumang Tipan sa Samuel, obedience is better than sacrifice. And disobedience is a sin of witchcraft and idolatry, rebellion. So imagine mo, hindi ka lang sumunod, mangkukulam ka na. Sabi mo sa katabi mo, pag di ka sumunod, mangkukulam ka. Pag babae, Jezebel, witchcraft. Pag lalaki, warlock. Okay? So manipulation is controlling. Ano ang pinaka madaling paraan ng mangontrol ng tao? Anong way? Anong means? Ha? Magic? Maliban doon. Sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Ha? Pera. Kaya nga, money. Manipulation. Let's say, hindi totoo yung pagbibigay ng mali-maleta. Let's say totoo, kunyari lang. Wala pa namang pruweba eh. Kung ako presidente, kunyari lang, pero hindi naman. Binigyan ko ng mali-maletang pera ang DOJ, ang ombudsman, ang Kongreso, ang Senado, mali-maleta, kikibo pa kayo? Pag ako nagdikta ng gusto ko, kikibo pa kayo? May mga umamin na, kanina, bago ako pumunta rito, ano na ba ito? Nag-aamin na. Bakit? Masama bang tumanggap ng maleta? Masama bang tumanggap? Sabi nila kayo, sumagot. Masama ba tumanggap? Bakit naman? Ayun, kung alam mo na pera ng bayan, masama yun. Pero kung hindi mo alam, pwede na rin. Kung ikaw nasa ganong kataas na posisyon, palagay ko sanay ka humawak ng milyon-milyong pera. Correct? Ngayon kung may mag-abot sa'yo na hindi mo alam kung saan galing, sabi nila, kasalanan ba tumanggap? Ewan ko sa kanila. Hindi ako sasagot, di naman ako sila eh. What if totoo nga? No, kasi investigasyon pa lang naman. Kami, in our situation, sanay na kaming tumanggap ng mga 1,000. Kunyari, punta akong Robinson, galing ng India, di kami nakabalik, and then pumunta akong Robinson Galleria, na-meet ko yung isang Christian na kapatiran, driver ni Gokongwe, sabi niya, bro, kumusta yung church sa India? Sabi ko, okay lang, nagko-communicate naman kami. So, pag aalis ka, pag babalik ka sa India, sabihin mo sa akin bala ko kang bumalik kaya lang, maraming kailangang, mga papeles, saka mga requirements, saka pera, syempre. Kasi nung bumalik kami na India, yung pamasahin naming 4, siya sumagot. Philippine Airlines siya, ang mahal nun. Kalahating milyon halos yun. Sinagot niya. So pag balik doon, nung nag-meet kami, sabi niya, sabihin mo lang kung kailan. Kalakasan niya ng business nun. Sabi niya, halika, punta tayo sa Robinson Bank. Bigyan kita ng 75,000. May na-meet na kayo, tapos binigyan kayo ng 75,000. Ha? Pag-pray niyo mamaya dyan sa labas. Punta kami Prayer Mountain sa Teresa. Sabi nila, Pastor, kamusta na? Ganyan. Ang tagal ka na namin iniantay. Ito, may pinabibigay si Lord. 15,000. So kung 1,000 lang, sanay na kami. Kaya kung bibigyan mo kami ng 100,000, 500,000, tatanggapin namin yon. Huwag mo lang sabihin, DPWH yan. Hindi ko yung tatanggapin. Pero kung sanay ka tumanggap ng milyon-milyon, palagay ko, tas di mo alam na nakaw yan, tatanggapin mo rin. Correct? Kaya, tinitingnan ko, anong masama? Siguro sanay silang tumanggap ng ganun, kaya hindi masama sa kanila. Ano ang masama? Kunyari, nagtayo ako ng church sa Bisaya. Tumira ako doon sa bahay ng contact person kasi nag-request siya
Nag-request siya ng pastor. May Bible study sila, ilang piraso, siguro mga 15 to 20. Then kailangan ng pastor, ako pinadala. Then tumira ako doon, kakain ako doon, tutulog ako doon. Dahil sa kanya lahat, gusto niya siya masunod. Ako pastor, pero siya ang pastor ko. Alam ginawa ko? Iniwanan ko. Lumabas ako. Punta ako sa syudad, nagtayo ako ng bagong church. Itong church na to, nung nagsimula kami dyan sa Grahe, sa Halang, kay La Raymond, yung may-ari ng Grahe, kanya yung Grahe, walang renta, kuryente, yung offering nakakarampot, dahil ang miyembro nga namin, 10 demonyo, 5 tao. So, survival, gusto niya siya masunod. Ano tawag doon? Witchcraft. Araw-araw, bibigyan kami ng ulam. Araw-araw, pag may galing abroad, nasa Amerika kasi yung mister, pag may padala, okay lang naman yan, bibigyan kami, chocolate o kung ano. Ngayon, gusto nila sila na masunod sa church. Dahil nagbibigay sila. Anong tawag doon? Manipulation. Nilabas ko yung church. Dinala ko dyan sa Sumulong Highway. Alam nila yan, yung kwento. Marami kaming kwentong ganyan. Yung isa, ninang namin. Pagdating doon, by the way, sabi nung may-ari ng Grahe, hindi magsusurvive yung church na yan. Walang pangbayad. Kasi nga, libre doon sa Grahe. Walang pambayad. So lumipat kami doon, nag-survive kami. May ginamit na ibang tao, kalahati amin, kalahati doon sa ninang namin yung rent. So yung ninang namin, nakalahati yung rent, yung tithes niya, pambayad sa rent. Ganon din, gusto niya rin siyang masunod. Alam niyo, totoo yan, manipulation. Dahil nagbibigay siya, gusto niyang masunod. Nalaman ko. Hindi na nakipag-usap sa amin, umalis na lang agad. And then, meron pang mga sumunod, may mga sumunod pa, mga sumunod pa. Sabi ko, kung ako bibigyan ng maleta, kung sanay ako humawak, siguro tatanggapin ko rin. Pero ito ang problema. Porke binigyan ka ng pagkain, ulam, pera, tatahimik ka pagkatotohanan na pinag-uusapan? Pagkasinungalingan na, sasabay ka sa kasinungalingan, mag-a-agree ka sa hindi totoo? Iyon ang hindi nila kayang gawin sa amin. Kahit anong bigay-bigay sa amin, hindi nila kami mapasunod sa mali nilang gusto. Tumatanaw ba kami ng utang na loob? Yes. Pag tama ginagawa mo, agree tayo. Pero kahit bigyan mo pa ako ng isang tambak na pera, mali ginagawa mo, titirahin kita. Kung yun sana ang ginawa nitong mga taong to, ano ngayon, kung tumanggap ako ng maleta, kung hindi ito galing sa DPWH, kung hindi alam, sasabihin natin, wala silang kasalanan. Pero, yung manahimik ka sa katotohanan, kasalanan yon. Yung umagri ka sa kasinungalingan, kasalanan yon. Tapos nalaman mo, pera ng taong bayan yan, mas malaking kasalanan mo. Soli mo. Pero in our case, pag ikaw leader, mga kapatid, makinig kayo, Bible study leader, kung magiging pastor kayo balang araw, kahit ano pa ibigay sa inyo ng tao, pag mali ang pinasusunod sa inyo, mali ang ginagawa, hindi ka pwedeng sumang-ayon. No. Kaya maraming galit sa amin. Hindi kami kayang pasunurin sa mali. Ibinigyan ka namin, wala akong pake. Gusto mo, soli ko pa doble. Wala akong pake. Galit sa amin itong mga to hanggang ngayon. Dahil hindi nila nasunod yung gusto nila. May mga churches na may tinatawag silang board of deacons na naging board of demons. Sila yung mayayaman sa church. Sila yung may mga influensya sa church. Di ko naman maintindihan bakit yung mga pastor, sila naman yung nilalagay na board. So sila yung malaki magbigay, sila yung mayayaman, and then may kapangyarihan, sila nagdidesisyon kung ano gagawin ng pastor. Pag yung pastor nagturo ng nakakasakit, isa sa kanila, kakausapin yung pastor, huwag mo na ituloy yung series mo, nasaktan yung isa nating giver. Stop. Pastor, huwag mo gagawin yan. Ang nasusunod sila.
Kaya ang tawag sa kanila, imbis na board of deacons, mga elders, they are board of demons. Kasi silang nasusunod. May mga church na ganun. Na takot silang kantiin yung mga giver nila kasi baka umalis sa church nila. Maubusan ng pangrenta o pera. In the history of Judea Masinag, yung mga nawala, giver. Halos lahat yon, mga giver yon. Kalahati ng renta namin, imagine mo, 10,000 yung rent namin doon sa Just Building sa Sumulong. 5,000 yung yung tithes niya, tapos yung amin yung kalahati. So pag nawala yung kalahati, yun din, sabi niya, magsasara yan. Sa awa ng Diyos, hindi nagsara, nasa SM na tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Ang may-ari nito, hindi kami, si Lord. At ang perang dumadaloy dito sa church na to para to magpatuloy, pera ni Lord, pinapadaan lang sa tao. Pag yung taong yon, good steward, maayos ang puso, nagbibigay pero walang control na plano, lalong ibibless ni Lord yung taong yan. At gagamitin siya rito. Pero pag mali ang puso, out. Si Lord may ipapalit na bago. Subok na namin yun. Alam na namin yan. Dito at sa ibang bansa, sa probinsya, the same principle, ang prinsipyo hindi binibenta. Ang katotohanan hindi binibili. Ang katotohanan tinatayuan kahit kamatayan pa. Kaya mahirap tumayo ngayon sa Pilipinas, lahat for sale. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka for sale. Tinubos ka na, binili ka na ni Lord, kay Lord ka lang. Wala nang ibang pwedeng bumili sa'yo. Walang pwedeng ibang bumili sa akin. Binili na ako ni Lord. Kaya yung mga ito, nabigay-bigay talaga, abot-abot, prostrated sila, hindi nila kami na-control. So they are out, then God will provide another people, at sana lahat kayo walang ganito. Walang manipulation. You give because you know, tinubos tayo ni Lord, minahal tayo ni Lord, nagbabalik loob lang tayo sa Kanya, at alam din natin, pag nagbigay tayo, may balik din yan sa atin. Correct? Siksik, liglig, umaapaw. So ito yung trabaho. Pag gobyerno pa rin ang pinag-usapan, yung intimidation, pag di ka kumampi sa amin, kakasuhan kita. Alam nyo ba, totoo lang ha, lahat ng politician natin pwedeng kasuhan. Depende lang kung sino may hawak ng power and authority. Bakit? Kahit ikaw kahit tayo, kung gugustuhin ng batas, kunyari, dinampot ka sa karsada, pwede kang kasuhan ng kahit iimbento. O kaya titingnan, yung plate number mo, yung lisensya mo, iisa-isahin yan. Alam niyo ba, pag nahuli ka, patingin nga lisensya mo, ay nakalimutan mo. Patingin nga ORCR mo, walang ilaw yung mo, tailgate mo, o nakachinelas ka. Kung hahanapan ka ng kaso, pwede kang hanapan. Pero it depends kung sinong may hawak ng authority. Kaya yung intimidation, kakasuhan ka namin. Pag hindi ka bumaligtad, kakasuhan ka namin. Nangyari ito sa akin sa India. Nag-aaral kami, seminary. Yung presidente doon, tuwing magkikita kami, laki-laki ng campus, lagi naman kami nagkikita, lalaitin ako, kung ano-anong sasabihin sa akin. Sasabi niya, hindi ka pwedeng mag-mission dito, estudyante ka lang, bla bla bla. Wala yan sa visa mo. Totoo naman. Underground nga yung work namin. Sabi ko, at akala niya mayaman kami. Akala niya mayaman kami kasi under 700 club kami. So, alam daw niya mayaman si Robertson, bla bla bla. Sabi ko, no, hindi ganon. So, ang ginawa ko, umalis kami doon, lumabas kami, nag-aaral kami sa syudad, then nagtayo ng church doon. Alam mo ito, lahat ito, dinaanan namin. To be a leader, hindi ka dapat na mamanipula, hindi ka dapat natatakot, ang totoo, kahit nag-iisa ka, tumayo ka. Hindi ka dapat nadadaya at hindi ka dapat natutokso. Ito dapat ang karakteristik ng isang leader. Hindi ka nakokontrol ng Ahab spirit at ng Jezebel spirit. Sa lumang tipan, nagtandem lagi. Pag nagtandem ang Ahab spirit tsaka Jezebel spirit, gulo. Ayan. Actually, ito yung pinost natin. No? Hindi to versus and. Spirit of Ahab and spirit of Jezebel.
Si Ahab, mahinang leader. Every time na may mahinang leader, may lilitaw na Jezebel. Tandem yan. Pag mahina yung mister, magiging strong si Mrs. Kaya hindi pwede na si Mrs. ang Jezebel at si mister ang Ahab. Sa bansa, ang hari, si Ahab, mahinang hari. Mahinang leader. Nag-take over si Jezebel, yung kanyang Mrs. Ang nagpapatakbo ng gobyerno ni Ahab ay si Jezebel. Pag ang babae ang nagpatakbo ng gobyerno at yung hari ay sunod-sunuran, kawawa ang mamamayan. Alam niyo ba yon? Yon ang nangyari dito. 3 taon na tagutom, walang ulan. At si Elijah, sabi ni Lord kay Elijah, doon ka sa ilog, papakainin kita doon. Iinumin mo yung tubig doon, then magdi-deliver yung mga ibon, yung mga raven at crow. Then after 3 years, nag-pray si Elijah ng ulan. Etong si Jezebel, dinala niya yung worship ni Baal. Si Baal ang God of rain. At saka yung Astoret. Yung mga Diyos-Diyosan ng Phoenicia, dinala niya sa Israel. So yung influence ni Jezebel, controlling witch, pag ang lalaki mahina, automatic lumilitaw si Jezebel. Kaya para walang Jezebel, dapat walang Ahab. Hello? Dapat walang Ahab dito. Dahil nag-a-attract ng Jezebel si Ahab. At si Jezebel nag-a-attract ng Ahab. Lagi ang tandem, riding in tandem. Nakita ko na yan kahit saan. Sa church, sa pamilya, sa gobyerno, disaster pag nagsama tong dalawang to. Kawawa ang nasasakupan nila. So dito tayo, then transference of the Spirit. Ang meaning ng transference, the concept that spiritual disposition, power or entity, holy man or evil man, pwede mong ipasa sa isang tao pag close kayo, nag-uusap kayo. Okay? At kung meron kayong mga aktibidades na magkakasama, it involves the transfer of character, traits, emotional states, or influence. Pag yung pinakikinggan mong music is depression, according to, nakita ko lang sa Facebook din, ang June pala ay depression month for male. Tama ba yon? At pinakita nila sila Bennington, sila yung komedyante, si Nanu. So, pinakita doon that 24 hours before they died is they are smiling. They are happy. 24 to 36 hours. So, pero itong mga taong ito na nagki-create ng music, lalo sa music, yung kanilang depression, pinapasa nila sa taong nakikinig nito. Kaya when you listen to their song, ang ganda ng beat, pero ang message sa spirit mo, nadidepress ka na. So, this is the transference of the Spirit. So, we will go to talking to God. Paano kung si Lord ang kausap mo? Dahil ang pakikipag-usap sa kanino mang tao ay nalilipatan ka ng spirito nila, so what if si Lord ang kausap mo? What if si Lord ang kasama mo sa prayer? Kasi ang prayer ay pagtambay sa presensya ni Lord. So, balikan natin si Eva. Nung nag-usap si Eva at saka yung ahas sa Genesis 3, di ba? 1, verse 1. Sino topic nila? Sino topic ng ahas at saka ni Eva? Si Lord. Anong pinag-uusapan nila about kay Lord? Binibuild up ba si Lord o binabackstab? Ha? Binabackstab nila si Lord. Sabi, totoo ba yun? Di naman eh. Wag ka maniniwala dyan. Hindi naman talaga ganyan, kaya lang naman sinasabi, ganyan-ganyan. So binabackstab ni Satan si Lord sa harapan ni Eva, at si Eva hindi niya kaya ipagtanggol si Lord. Kaya pag hindi mo kaya ipagtanggol ang sinumang tao na binabackstab sa mukha mo, ibig sabihin, accomplice ka. Kasabwat ka na. Hello? Kaya dapat, ang mga tao ay safe na wala dyan sa grupo nyo, kaya nga minsan biruan ay wala ka, hindi ka dumating, ikaw topic namin. Kaya wag ka mag-absent. Pero dapat pag Kristiyano ka, yung wala dyan, safe. Hindi binabackstab.
Si Lord hindi safe kay Satan at kay Eve. So bumagsak, sinunod yung utos ng demonyo, hindi totoo yan. Kainin mo to, hindi ka mamamatay. So kinain yung prutas, hindi nga siya namatay physically, pero spiritually namatay. And then nabuksan yung kanyang kaisipan at nakita nila yung sarili nila, wait lang, nakahubad tayo. So kumuha sila ng dahon ng kamatis, ginawang takip, malalaki kamatis nun. Hindi, dahon lang, dahon. And then, maya-maya, sabi dito sa Bible, verse 8 to 11, and they heard the sound or the voice of the Lord walking in the garden, the Lord God walking in the garden, in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, where are you? Nasaan kayo? At sumagot si Adan, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked. I hid myself. He said, who told you? Sino nagsabi sa iyong nakahubad ka? Kinain niyo ba yung pinagbabawal na bunga ng punong yan? Ayan, tanong. Narinig, naramdaman ni Adan na si Lord ay parating, nagtago. Bakit niya alam na si Lord ay parating? Bakit niya alam na si Lord yun? Bakit? Baka naman elepante lang yung lumalakad. Bug, bug, bug. O baka naman dinosaur. Paano niya alam na si Lord yan? Yung kumakaluskus dyan sa halamanan. Familiar sila kay Lord. Alam niya, ay si Lord darating ng ganitong oras. Ay si Lord dyan naglalakad. Araw-araw, I believe, after the creation, nag-uusap sila ni Lord. Si Lord ang kausap nila, kaya sila matino. Sabi mo, pag si Lord kausap mo, matino. Natatransfer sa'yo, kung sino si Lord, matino sila nung si Lord lang ang kausap nila. Alam na alam nila si Lord dyan. Sanay sila everyday si Lord nakikipag-usap sa kanila. The sound, the movement, yung steps, si Lord dyan. Alam nila. Pero one day, may iba silang kinausap. Parang sa opisina lang yan eh. Parang sa trabaho lang yan eh. Lagi mo tinatawagan, misis mo, mister mo, biglang merong sumingit at nakiusap sa'yo, nakipag-usap at sumabay kumain. Sumabay sa sasakyan mo. Umangkas. Dati kayo lang eh. Biglang may sumingit sa gitna. Hello? At nasira ang lahat. Dati kayo lang eh. Dati sila lang ang nag-uusap ni Lord eh. Spirit ni Lord lumilipat sa kanila, maganda ang nangyayari. Pero nakipag-usap sa iba. Sabi mo sa katabi mo, nakipag-usap sa iba. Tingnan mo yung katabi mo. Bawal. Bawal makipag-usap sa iba. Lalo na babae sa lalaki, lalaki sa babae. Yung PM, hindi yan na pwede. Yung angkas-angkas. Hindi pwede yan. Kagabi, may kwentuhan kami, mga pastor, dahil dami kong meeting kahapon. Umangkas sa motor. Nabangga tuloy sa kalabaw. Ayun, nagkatuluyan. Hay, sabihin mo, huwag hayaang may makasingit. Kayo lang mag-usap. Si Lord lang ang kausap nila, dapat. Sumingit ang dyablo eh. Alam niyo, ang dyablo pala singit eh. Huwag niyo sabihin, nag-uusap kayo, may sumingit. Dyablo ka ha, huwag ganun. Huwag ganon. Sabi ni pastor, pala singit Diablo. Diablo ka, huwag ganon ha. Alam niyo na yung tinutukoy ko. Kung ano man ang sitwasyon niyo at kalagayan, kayo lang nakakaalam, hindi ko alam. Bahala si Lord sa inyo. Basta dito sa kwento, si Lord ang kausap nila araw-araw, familiar sila sa sound, sa movement, alam nila yon, pero nakipag-usap sa iba. Nakipag-usap sa demonyo. Di ba pwede makipag-usap sa iba? Bahala ka.
Tinuturo na natin sa Bible kung ano ang prinsipyo na sa sayo kung gagawin mo. Hindi naman tayo pinipilit ng Biblia. Pero ginagay tayo kung anong tama, kung saan tayo tutungo. So prayer is talking to God. Nakipag-usap sila sa dyablo. Na-transparent sila. Prayer is staying in the presence of God. Pag nagstay ka sa presensya ni Lord, kung ano meron si God, malilipat sa'yo. Kung nagstay ka sa presence ng demonyo, ilang minuto kaya nag-usap si Satanas at si Eva? Tansya nyo lang. Kung ipipelikula natin to, ilang oras kaya? Kasi yung 30 minutes, marami nang nagaganap. Yung 1 hour, marami nang nagaganap dyan. So hindi natin alam, no? We cannot assume. Pero sa kwento na nalipatan sila, malamang matagal. Okay, the transference ng Spirit pag nagbabad ka kay Lord, example. Exodus 34:28-29. Si Moses, nag-prayer and fasting 40 days and 40 nights doon sa Mount Sinai, doon sa bundok. Yung bundok na yun, hindi naman yun kataasan dahil pinuntahan namin yun. Hindi nga lang kami umakyat sa taas dahil sabi ng mga nauna, maano na daw yung hangin, manipis. Medyo sa ganitong edad, baka mahirapan kami huminga. Siguro mga mga 4th floor hanggang 5th floor na taas yung bundok. Ganun lang naman siya. So nandun si Moses, 40 days and 40 nights. He neither eat bread or drank water, matindihan to. So binigay ni Lord yung 10 Commandments. Sino kausap ni Moses doon sa bundok ng 40 days and 40 nights? Si Lord. Pagbaba niya sa Mount Sinai, bitbit niya na yung 2 tablets. Akala nyo hindi sila high-tech noon, may tablets sila. 2 pa. Okay? Hindi ko alam kung mini yan. Ha? Pagbaba niya ng bundok, sabi dito, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Nagniningning yung kanyang muka, hindi niya alam. Yung mga Israelita, nagtatakip ng mata kasi nasisilaw sila. Yung glory, yung kaluwalhatian ng Diyos, lumipat sa kanya. Pag ikaw nagbababad sa presensya ni Lord, yung glory niya, yung power niya, yung character niya, kung anong meron siya, lilipat sa iyo. Kaya pagbaba niya, nagniningning, hindi niya alam yon. Pero yung mga tao, nagtatakip ng mata. Kaya malalaman mo, yung tao, pag stress, nag-ano din sa mukha niya eh. Pero pag siya anointed, puspos, may aura ba? Yung sinasabi nating aura. Hindi yung bading na aura ha. Yung liwanag. Hindi yon. Si Lord ay hindi bading. Glory, glory. 2 Corinthians 3:18. Sabi dito, lahat tayo, with unveiled face, karugtong ito yung kay Moses. Yung kay Moses, nagtatakip sila dahil sa glory. Eto tayo, hindi tayo nagtatakip ng mata. Unveiled, beholding the glory of the Lord. Every time we worship, every time we pray, natatransform tayo in the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit. Pag ikaw nagbababad sa presence ni Lord, worship, prayer, and word, yung glory ni Lord na lilipat sa'yo. Unti-unti nagiging kamukha mo si Lord. The goal of discipleship is to be conformed to the image of Jesus. Maging kagaya tayo ni Jesus. Sa isip, sa salita, sa gawa. Yung iba naging kagaya ni Jesus eh. Sa buhok lang at balbas. Yung iba kasama damit. Pero hindi yun ang goal. Okay? Isip, salita, gawa, vision, mission, yun ang goal natin. So pag ikaw lagi mong kasama si Lord, magiging kamukha mo siya. Kung sino lagi mong kasama, nagiging kamukha mo. Sabi dito, do not be deceived, 1 Corinthians 15, dinaanan na natin to. Bad company ruins good moral. Kung sino kasama mo, magiging ganun ka. Kaya mamili ka ng kasama. Kaibigan, katrabaho, higit sa lahat, mapapangasawa mo. Dahil pag ang mapapangasawa mo, praning ka din. Pag mapapangasawa mo, walang pangarap, wala ka ring pangarap.
Kung ano ang kasama mo, magiging ganun ka. Make no friendship with a person given to anger, nor go with a wrathful man. You will learn his way, and you will entangle yourself in a snare. Masisira buhay mo. Piliin mo yung mga kasama mo. Dahil kung sino sila, magiging ganun ka. Birds of the same feather, flock together. Nag-preach si Peter at John doon sa templo. Gumaling yung pilay, lumakad. And then, hinuli sila dahil may naligtas na 4,000 people in one day. And then sabi ng mga pare, tigilan nyo yan. Huwag kayong magpipreach, sabi ng mga pare. Pero nung nag-usap-usap yung mga pare, ang sabi nila, teka lang, walang mga aral yan eh. Hindi nga yan na grade 1 eh. Kung nag-grade 1 man ang inabot niyan, may back subject pa yung mga yan. No? So, walang aral. Hindi magagaling na tao yan, uneducated. Mga mangingisda lang yan doon sa remote region ng probinsya ng Galilee. Pero nung nakita nila yung tapang, yung anointing, yung pilay gumaling at bitbit nila, katabi nila, lumalakad, yung mga tao na mangha, kaya tumanggap kay Jesus, nandito yung verse 12, walang pangalang binigay sa silong ng langit para tayo maligtas, Acts 4:12, karugtong nun ito. Nung nakita nila ang tapang magsalita, ang galing magsalita, may kapangyarihan. Sabi ng mga pare, kaya pala. Kasi they recognized that they had been with Jesus. Lagi nilang kasama si Jesus araw at gabi, kaya sila nagkaganyan. Kung sino kasama mo, magiging ganun ka rin. Tanungin mo yung katabi mo, sino ang kasama mo? Sino? Magiging ganun ka rin. Sino ba si Peter and John dati? Tingnan natin. The original Peter. Ang original Peter, hindi matapang. Hindi bold. Siya isang duwag. Nung hinuli si Jesus at lilitisin na nung gabing yon, papuntang madaling araw at kinabukasan, ipapako sa krus, 3 ulit niyang dininay si Jesus. Yung unang-una, ang lumapit sa kanya, batang-batang babae, katulong, ang sabi kay Pedro, kasama ka nila. Anong sagot niya? Sabi niya, seeing him as he sat in the light, this man also was with him. He denied it, saying, hindi ko kilala yan. Katulong lang ha, nadalagita, natakot siya. Ito pa, lumakad sa tubig. Pero paglakad niya sa tubig, nung nakita niya yung wind, nakita niyo na yung wind? He saw the wind. Kayo, nakita niyo yung wind? Alam niyo, pag ikaw takot, pati yung mga hindi nakikita, nakikita mo eh. Teka lang, baka merong ano dyan, mumu. Madilim. Nakakita na kayo ng wind? Hangin. Ang wind ay malakas na hangin. Ang hangin, hindi nakikita. Pero pag ikaw duwag, ikaw takot, ano-ano ang nakikita mo, kung ano-ano nakikita ang wind. Tanawin katabi mo, ano-ano nakikita mo? Ay baka kasi, pag ginawa ko to, kaya ka natatakot, may nakikita kang hindi nakikita ng iba, nakita mo yung wind, kita mo yung problema, nakita mo yung gawa ng dyablo, pero hindi mo nakita yung gawa ng Diyos. Lumalakad si Jesus sa tubig, ang nakita niya yung wind. He was afraid and beginning to sink. Dahil nakita niya yung hindi dapat makita at hindi naman nakikita, na nagbigay ng takot sa kanya, lumubog. Si Pedro ay hindi matapang. Pabigla-bigla, boisterous, hindi nag-iisip, nagdi-decide lang, duwag. Pero nung time na siya ay laging kasama ni Jesus, nabago ang buhay niya. Pag lagi mo kasama si Jesus, magbabago buhay mo. At malalaman mo yan na pwede mo siyang kasama, worship, prayer, Bible reading. So, yun yung original na Peter. So, sino yung kasama niya? Si John. Tingnan natin si John. Sino naman si John? The original John. Mark 3:17. John, the brother of James, to whom he gave the name Boanerges. Ibig sabihin, anak ng kulog o anak ng kidlat. Pag tinawag kang anak ka ng kulog, ha? Hindi yan karangal-rangal.
Siguro dahil dito, sa Luke 9:5-54, papunta na si Jesus sa Jerusalem, dadaan sa Samaria. Kasi Galilee, Samaria, Jerusalem. So dito yung sentro, dito siya ipapako sa krus. Mas madaling dumaan sa Samaria. Kaso, hindi nag-uusap ang mga Samaritan at mga Jew. Kaya kadalasan, umiikot sila. So pagdaan niya sa Samaria, hindi siya tinanggap, umikot dito. Ang sabi ni John, gusto mo Lord, paulanan natin ng apoy ang mga yan. Subukan nyo na, hindi ba ng Bible study nyo, tapos sabihin nyo, paulanan natin ng apoy yan para matuto. In-invite nyo ng Sunday, tapos hindi pumunta, gumastos ka pa. Tapos ipagpe-pray, Lord, paulanan mo ng apoy. Anong klaseng prayer yan? Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? Tinanong pa nila si Jesus, Lord, gusto mo paulanan natin ng apoy. Kagaya ng ginawa ni Elijah in the Old Testament. Pinaulanan ng apoy yung mga sundalo eh. So ang sabi ni Jesus, hindi nyo alam ang mga pinagsasabi nyo. Pinagalitan sila dito. Ito si John, mainitin ang ulo, pabigla-bigla din. Ito pa, James and John, the son of Zebedee, Mark 10:35-37. Lumapit kay Jesus at sinabi kay Jesus, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Pastor, halika pastor. Gusto naming sundin mo yung gusto namin kahit ano pa yan. Yung, siguro sa anak, pwede cute pa yung anak eh. Kunyari, lumapit sa tatay. Tatay, yung gusto namin, sundin mo ha. Kung magsasabi niyan, mga 1 o 2, ngingiti ka lang eh. Pero kung mga 20 tsaka 19, tay, sundin mo kami ha. Kung ano gusto namin, bigay mo. Ang gagawin niyo, mga tatay? Ha? Knuckles. Okay ka lang, ha? Eto, si John, tsaka si James, lumapit kay Jesus, sundin mo ha, kung anong gusto namin. Ang tawag doon? Witchcraft. Witchcraft. Pinapasunod si Jesus. And then, sabi niya, si Jesus naman, ano lang eh, patient din si Jesus eh. Pinatulan niya rin eh. Ano ba gusto niyo? What do you want me to do? And they said to him, ilagay mo kami sa kanang kamay mo at kaliwa. Pag ikaw naluwalhati ka na, ibig sabihin, pagdating sa langit at sa second coming, nakaupo si Jesus sa trono, nagniningning ang langit, ang nasa kanan at kaliwa, silang mag-utol. Tindi, no? Tindi ng request. Sa Matthew pa nga, sinabi doon, sumama pa yung nanay. At sabi nung nanay, Lord, baka naman, sa amin ka naman kumakain lagi, baka naman. Di ba, napanood niyo yung Chosen, saan pumupunta si Jesus? Sa bahay nila, di ba? Doon kumakain. So para sinabi ng nanay, baka naman. Sabi ni Zebedee, baka naman, dami ko isdang binigay sa'yo. Pag nagagather kayo, nagbibigay kami ng pagkain isda. Baka naman, yung kanan at kaliwa, pwede naman yung dalawa kong anak. Ganito ugali ng original na John. Pero nung sila'y nakasama ni Jesus, nasabi doon sa Acts 14, na-recognize ng mga pare, kaya sila nagbago dahil kasama nila si Lord 3 years. Araw at gabi. Sabihin mo sa katabi mo, pagkasama mo si Lord, araw at gabi, magbabago ka rin. Makakasama mo siya sa prayer, sa worship, sa pagbabasa ng Bible. Pag si Lord ang kausap mo, ito malilipat sa iyo. Galatians 5:22-23. Ang bunga ng Espiritu, sabi dito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sa Tagalog, kayo naman bumasa. Tagalog, 1, 2, 3. Okay, ito ay karakter ni Jesus na pwede mong makuha pag ikaw ay puspos ng Holy Spirit. At napupuspos ka lang ng Holy Spirit kung babad ka sa prayer, worship at Word of God. Lalo yung prayer. So pagbabad ka sa presence ni Lord,
kusang lilitaw yung love. Kusang lilitaw yung joy. Yung mga taong babad sa prayer, masayahin. May peace. Ako, dalawa lang. Pag ako masungit na, ito ha, pag ako masungit na, ibig sabihin yung problema ko, lagpas-lagpas na sa brim. Yung stress ko, yung pressure ko, lagpas na. Alam niyo yung pressure cooker? Pag kumukulo na at puno na ng steam yung loob, sumisingaw na yun, di ba? Pag tinanggal mo yung takip, yung maliit na takip, sisingaw ng malakas, di ba? Pero pag inalog mo ganun, lalong sisingaw yun. So ako, pag masungit na ako, alam ko yun, punong-puno na ako. Kaya minsan, wina-warning ngayon ko na sa paligid ko, stop. 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 Puno na ako. Or, kaya ako masungit, kulang ako sa prayer. Palagay ko, kung tao ako, tao rin kayo, malamang parehas lang tayo ng pinagdadaanan. Malalaman mo isang tao, pag masungit na, kulang na sa dasal yan. Kulang sa babad kay Lord. O punong-puno na yan ang problema sa buhay. Tama, mali. Kasi, ang Pilipino, ang tao, pag walang pera, galit. Pag gutom, galit. Pag puyat, galit. Pag pagod, galit. Isa lang ang emotion natin, galit. So pag ikaw di nakapag-pray, ang bilis lumabas nung galit. Kaya dito, pag ikaw nagpe-pray, himbis na galit, joy, peace, patience, Tagalog, no? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kaya mong magtiis pag ikaw babad sa prayer. Pero pag hindi ka babad sa prayer, konting bagay lang, naku naman. Kanina lang, di ba? Meron? Late na tayo. Ang tagal mo sa CR. Konting bagay lang, bumibigay ka na. Hindi ka na makapagtiis, ang kapayapaan mo lumilipad palayo. Etong bunga ng Espiritu kay Lord to. Nasa atin to, na-activate when you pray, when you worship. Pero pag kulang ka, hindi ito lilitaw sa'yo. So ang sabi dito, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Alam niyo, importante yung self-control. Okay? Sabi ng Proverbs 25:28, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Pag ang syudad walang bakod, walang pader, anong mangyari? Ang mga kalaban madaling pumasok, ang mga hayop, wild animals sa bundok, papasok sa syudad na yan. Yung city, walang protection, walang kalaban-laban, masisira yan. Ganon din ang isang taong walang disiplina. Walang control sa sarili. Pag ikaw walang control, hindi mo alam ang limit, magiging addict ka sa lahat ng bagay. At lahat ng bagay pwede mong madali lang tanggapin kasi hindi mo control sarili mo. And actually, pag wala kang self-control, ibang nagko-control sa'yo, na witchcraft ka. Either yung mundo o ang demonyo. Kaya ang self-control ay bunga din ng Espiritu ng Diyos. Pag hindi ka nagpipray, hindi ka nagbababad kay Lord, hindi mo control ang mga bagay-bagay. Kung anong gusto mong gawin, pag naglaro ka, hanggang matanggal yung mata mo at mamula, tsaka ka lang titigil. Pag uminom ka, hanggang nabutas yung tagiliran mo, lumalabas na yung alak dyan, tsaka ka lang hihinto. Pag nanood ka ng Netflix, 1,000 series, pambihira naman. Oh. Wala kang control. So ito mangyari sa'yo, wala kang control pag hindi si Lord ang kausap mo. Pero pag si Lord ang kausap mo lagi, yung bunga ng Espiritu na sa'yo. Pero pag hindi, ito nang mangyayari sa'yo. Sabi doon sa Galatians 5, di ba? 5:22-23, ito yung karugtong nun. Ito yung una nun, 19-21. Now the works of the flesh, sa Tagalog, hindi makakaila ang hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Pag hindi ka nagbabad sa presence ni Lord, ito, naturalesa natin to.
Ano ang madaling mong gawin? Yung naturalesa o yung na-acquire mo lang? Sa pusa, naturalesa nila yung magkalkal. Pag dumumi sila, nagpupo. Kahit sa bubong yan, magaganyan yan. Kahit sa buhangin. Naturalesa nila yan. Naturalesa ng pusa ang magngiyaw. Naturalesa ng aso ang tumahol. Naturalesa ng ibon ang lumipad. Naturalesa ng isda ang lumangoy. Ngayon, subukan ng ibon na lumangoy at ng isdang lumipad. Pag-aralan nila, acquire nila. Madali? Mahirap yon. Pero yung naturalesa, madali? Madali. Tayo, naturalesa natin to, ganito tayo. Makasalanan tayo, pinatawad lang. Pag hindi ka nagbabad sa presence ni Lord, lilitaw lahat yan. Kaya nga may nagmumultong Kristiyano, ayan ka na naman. Dati, okay ka na. Bakit ngayon, bumabalik na naman yung dati? Kulang yan sa babad. Kulang sa transfer ng Spirit ni Lord. Kulang sa worship. Kulang sa Bible. Kulang. Kaya pag ito, lumilitaw na naman itong mga kasalanang to, ibig sabihin, iba na naman ang kausap mo. May nakakasingit na naman na dyablo. Maliwanag po ba? At pag pinabayaan natin to at kinamatayan natin, muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos sa langit. Ibig sabihin, wala kang kwarto doon, wala kang space, wala kang room, hindi ka pwede ron. Kahit sabihin pa ng iba, once saved, always saved, kalokohan yan. Kausap dito ni Pablo, Christian. Pero sinabihan niya, hindi kayo magkakaroon pag nanatili kayong ganyan. Anong solusyon? Babad, makipag-usap kay Lord. Para yung spirito niya, kabanalan niya, kapangyarihan niya, ugali niya, malipat sa atin. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag masungit ka na, alam na this. Tayo-tayong lahat. Kaya sabi niya, kunyari hindi ako masungit. Ngingiti ako, hindi mo yan mapapagtakpan. Konting iritasyon, konting pressure, lilitaw at lilitaw yan. Kaya the solution is, hayaan mong malipatan ka ng Espiritu ng Diyos. Love, joy, peace, patience, meekness, long-suffering. Kailangan natin lahat yan. Ma-pastor, ma-miyembro, lahat tayo kailangan natin. Kaya we need to pray. Amen? We need to pray more. Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Pwede po bang itaas ang inyong mga kamay kung meron? Wagayway po. Yung mga ngayon lang nakapunta rito. Mga first-timer po natin. Meron po? Meron? Kung meron po, baba kayo rito. Pag-pray ko kayo, tapos na po tayo. Closing prayer po tayo. Kung may mga nag-invite, pakisamahan nyo sila. Pakisamahan nyo dito. Sige po. Yan. Welcome po kayo sa Jesus Our Hope, Juhia, Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang Christian group. Wala kaming religion na tinataas. Wala kaming tinataas dito ni leader kahit ako. Huwag nyo nang kilalanin ako. Si Lord po ang kilalanin nyo, si Jesus. Siya po yung tinataas natin dito at yung salita niya ang pinapangaral. Kaya every time na magtuturo po ako dito, laging merong verse. Yan po yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya yung topic po natin ngayon, hindi po tayo makakakonek kay God, hindi tayo pwedeng makipag-usap kay God kasi ang pinakikinggan lang ng Diyos, yung mga anak ng Diyos. Alam niyo yung dasal na Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So ang pwede lang magdasal ng Ama namin ay yung mga anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Ang sabi ng John 3:16, binigay ng Diyos si Jesus, ang bugtong na anak, iisa. God so loved the world that He gave His only Son, whosoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. So binigay si Jesus. Ang sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, kay Jesus,
binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang tatanggap kay Jesus, magiging anak ng Diyos. Itong sinasabi kong connection with God, prayer, ang pwede lang gumawa nito, mga anak lang ng Diyos. At para ka maging anak ng Diyos, tanggapin mo sa Jesus. Ang sino mang tumanggap sa Kanya, nagiging anak ng Diyos. Gusto niyo po ba yan? So magpe-pray tayo. Okay? So lahat tayo yumuko at pumikit. And as we bow our head and close our eyes, taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos. Tandaan na kinikilala natin siya sa buhay natin. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba Inaamin ko, na amin ko ako isang makasalanan. ako isang makasalanan At wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas. para iligtas, Ayusin ayusin o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, nananampalataya ako, nananampalataya ako kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako ay para tubusin ako sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat sa pagmamahal mo sa pagmamahal mo at sa pagpapatawad mo at sa pagpapatawad mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo nang ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayong nakayukot na kapikit. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan ngayon. Hindi aksidente na nandito sila. Planado mo po ito. May plano kang maganda sa buhay nila. Kaya ang dalangin ko, mula ngayon, makilala kanila ng lubusan, sa malalim at tamang kaparaanan ng Biblia. At hayaan mo, Lord, ano man yung mga pinagdadaanan nila ngayon, ano man ang sitwasyon ng buhay nila, ikaw nakakaalam nito. Katagpuin mo sila, pagpalain mo at gumawa ka ng himala sa bawat sitwasyon kung ano man yan na meron sila. At sa lahat ng nandirito, Panginoon, sa aming napakinggan, na yung transference of the Spirit ay totoong totoo. Pero pag ikaw ang kausap namin lagi, umaga, tanghali at gabi, o maya-maya kinakausap ka namin, yung presensya mo, nararamdaman namin, nasasamba ka namin, Lord, kung ano meron ka, lilipat sa amin yon. Yung love, yung joy, yung peace, yung blessing, yung prosperity, yung anointing, yung power mo, Lord, lilipat sa amin. Kaya I pray you ma-develop talaga namin yung prayer namin. Lumalim kami sa pananalangin. Yung kabisihan namin, kaya nakakalimot kaming mag-pray, Lord, tulungan mo kami na maging disiplinado dito ulit. Kaya I pray, Lord, beginning today, that we will be a people of prayers. Kaya salamat, we thank you. Pagpalain mo kami sa buong linggong ito. At sa pagbalik namin dito, bless na bless kami next Sunday. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po.